Okay mga idol, good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet. Bueno mga idol, bago tayo patuloy, shoutout muna sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Nawa mga idol, nasa mabuti kayong kalagayan. At binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Kung matatandaan nyo mga idol, yung nakaraan nating video, tinalakay natin yung tungkol sa yung kahoy na sinukuan. At marami tayo ngayon napapanood sa social media, sa kapwa natin content creator na ibinablog yung tungkol dyan sa sinukuan. At yung mga ipinapakita nilang sinukuan, palibasa nga ito may krus sa loob ng kanyang katawan. Yun daw di umano ay sinukuan. At ayon pa sa kanila, talagang mabisa ito at magandang proteksyon. Pero mga idol, para sa kaalaman ng ating mga idol dyan, marami nagsasabi na yung mga pinapakita nilang sinukuan di umano, yun daw puno ng bangkal. May nagsasabi bangkal daw yun at hindi daw yun sinukuan. Maging sa napapanood nating video nila, kung saan nila kinukuha, may mga sa tabi ng ilog at kung saan at may mga sinasabi pa sila na kinukuha ang baging. Dahil nga, kapag tinabas nila yung sanga, meron talagang krus yung gitna ng kahoy. Na yun nga daw ang palatandaan na yan ay tunay na sinukuan. Pero mga idol, ang hindi nila alam, ang tunay na sinukuan, napakahirap kumuha ng kanyang kahoy. Dahil yung puno na yan, mga idol, para sa inyong kaalaman at sa mga nagpapakita na yun daw ay sinukuan, hindi po yan ang tunay. Kasi ang tunay na sinukuan, napakahirap kumuha at napakadelikadong puno yang sinukuan. Na sabi nga ng ibang mga antingero, yan daw puno na yan makamandag at nakamamatay. Ito yun. Kasi ayon din sa amain nung bayaw ko, na siya talaga ay kumukuha ng puno ng sinukuan, hindi pala talaga basta-basta yan. At kung wala kang matinding pinangahawakan o taglay, hindi ka makakakuha niyan. At baka masawi ka pa. At ang puno niyan, mga idol, para sa kaalaman ng mga nagpapakilala na yun daw ang puno ng sinukuan, hindi po ganyan ang puno niyan. At yan, hindi sa mga kung saan lang tabi ng ilog, kung saan lang na masukal na gubat. Yan may talagang lugar na kinatatayuan at malayo sa kabihasnan. Dahil nga mapanganib ang puno yan. At ang palatandaan ng puno na yan ay maraming kalansay sa vicinity area ng puno, na bilang palatandaan na mapanganib nga yung puno niyan. Maraming kalansay ng hayop, iba't ibang uri. Dahil yung puno na yan, kapag ikaw nalukuban ng kanyang anino o yung landong na tinatawag, hindi ka na makakalis dyan.
diyan ka na mamamahinga ng habang buhay. Yan po para sa kaalaman ng mga iba nating nagbablog tungkol sa mga pinapakita nila. Hindi po yan ang tunay. At hindi ka basta-basta makakakuha ng sanga niyan o ng kahoy niyan nang walang pahintulot yung mismong puno. Kaya nga maraming nasasawi. So, maraming napipirwisyo o nasasawi dyan. At yan, may mga araw ng pagkuha. Ang sabi nung amain, nung bayaw ko, ang pagkuha niyan tuwing mahal na araw at kabilugan ng buwan. Kaya yan, hindi ka basta-basta makakakuha niyan. At yan, may mga sakripisyo. Pagpunta mo raw dyan, unang punta mo dyan, hindi ka kaagad basta-basta makakakuha niyan nang hindi ka magpapaalam. Yan, ang pagkuha daw niya kailangan grupo kayo. At merong isang mamumuno sa inyo na siyang mag-aalay ng ritual para makakuha kayo niyan. Kaya nga maraming nangangahas dyan na nasasawi. Kaya nga may mga kalansay din daw minsan dyan ng tao. Siguro yun yung mga nangangahas na hindi na nakaalis. Kaya yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa mga napapanood din natin na nagpapakita ng puno ng sinukuan o ng kahoy. At at the same time, maraming ibinebenta niya sa mga Shopee at sa iba pang mga antingero. Pero yan, ako, isa lang pinaniniwalaan ko dahil hindi man ako nakarating sa lugar ng puno niyan, pero nakakita na ako ng original na puno o sanga ng sinukuan. Ang pinakamatibay na palatandaan kung tunay ang sanga ng sinukuan na yung tangan, testingin mo yan sa anino ng ilaw, liwanag ng ilaw o lampara o gasera. Dahil ang tunay na puno ng sinukuan, dalawa ang kanyang anino. Yan ang pagtataka mo. Pag tinapat mo sa liwanag yung kanyang tangkay o yung kanyang kahoy, dalawa ang kanyang anino. Nagdodoble. Dahil ako, nakasaksi na ako mismo niyan dahil yung bayaw ko meron yan. Galing doon sa kanyang amain. Ay kung yung mismong bayaw ko nga, hindi na lang kumuha niyan dahil kasi nga mapanganib. At kung hindi ka kilala ng puno, malabo ka. Tama din yung napanood nating isang vlogger na ano nga daw, nung nagpunta sila dyan, nahirapan nga daw sila kasi nga hindi nila alam yung area na tinuluyan nila. Eh meron na palang, yun na pala yung lugar ng sinukuan. Oo. At naramdaman nila, para silang nanghina, naupos na kandila. Almost 100 meters pa raw pala ang layo doon sa puno, naramdaman na nila yung aura. Oo, yung aura nung puno na yun. Kaya, buntik silang mapahamak. Sandali ah. Ngayon, mga idol, nalaman na lang nila na nandoon na pala sila, may puno na pala ng sinukuan doon sa lugar na yun na kanilang pinagpahingahan dahil inakyat nila yung bundok. Nung mapagod sila, nagpahinga sila, hindi nila alam, malapit na sila doon sa puno. Kaya pala nakaramdam na sila ng kakaibang enerhiya o aura.
At sabi nga niya, ayon sa kwento niya, talagang iba raw talaga. At may kasama nga raw sila na medyo nalaglag o na ibig sabihin hindi naman nasawi pero muntik na. Yan nga, ayon sa sa bayaw ko, yung puno na yan, kaya nga mga idol, yung puno na yan, kapag wala ka raw pahintulot, walang pahintulot na kumuha ka, may peligro. May peligro ka. Tama rin yung sinabi nung nagkwento niyan. Medyo nahirapan sila. At ayon nga dun sa amain nung bayaw ko, yan daw pagka kukuha ka niyan, hindi yung pagdating mo unang punta mo pa lang dyan, kukuha ka na kagad. Magpapaalam ka daw muna. Kumbaga mag-aabiso ka. Papakilala kayo, grupo kayo. Magpapakilala kayo na grupo kayo ng manggagamot o grupo kayo ng mga antingan. Papakilala kayo. At hihingi kayo ng pahintulot. Hindi yung pagkaraka-raka pagpunta nyo, kukuha kayo agad. Hindi. Kumbaga, schedule. Yung unang punta nyo dyan, magpapaalam pa lang kayo. Tapos, magre-ritual kayo, hihingi kayo ng pahintulot, at sasabihin nyo, sa gantong buwan, sa gantong araw, muli po kaming babalik. Para pakakuha ng kahoy niyan. At sabi nga nung amain, nung bayaw ko, yan daw, ang pagkuha niyan, mahal na araw. Oo. Kaya yung iba niyan, lalo't yung mga bagito, first timer, bago pa sumapit ang takdang mahal na araw, nagpupunta na dyan at nagpapaalam na. Oo, nagpapaalam na sila. At yan daw, kung grupo kayo, isa lang sa inyo ang mamumuno o kukuha ng sanga. Hindi pwedeng lahat kayo kukuha, tatabas. Hindi. Isa lang daw. Halimbawa, may namumuno sa inyo. Tapos nag-ritual kayo. Pagkatapos ng ritual, mag-uutos yung pinuno nyo kung sino ang aatasan niya na kumuha ng sanga. Yan. At ang pagkuha daw niyan, may takdang oras. Nag-aagaw dilim para gumabi. Eksaktong gabi at nag-aagaw dilim papuntang liwanag. Yan, 3 beses kayong kukuha ng sanga. Halimbawa, may inatasan doon sa oras na nag-aagaw ang dilim at liwanag papuntang gabi. Hindi nakakuha na. Pagdating ng gabi na, alas 9, may aatasan ulit. Iba naman. At ang pampinali, sa ika-alas 12 ng gabi, nag-aagaw dilim din at liwanag para mag-umaga, yung mismong pinuno na ninyo ang kukuha. At yun ang inyong paghahati-hatian kung ilan man kayo. Hindi pwedeng kung 5 kayo, lahat kayo kukuha. Hindi pwede. Kasi meron na raw niyan grupo na nangyari, nagkanya-kanyang kuha, nasawi. Hindi man sila automatic na namatay sa lugar na yan, nakauwi sila, pero mga nagkasakit. At bumalik yata yung pinakapinuno nila na namumuno, may nakapagturo yata na bumalik ang isa sa inyo, humingi ng tawad doon para gumaling. Dahil kung hindi, matutuluyan. Alam nyo, sa totoo lang, ang delikado dyan sa puno na yan, hindi yung mismo puno, kundi yung kanyang landong o yung anino.
Dahil yung anino na yan, kapag ikaw, nalukuban yan, hindi ka na makakalis. Kaya nga ang pagkuha niyan, tinatimingan ng walang sinag ng liwanag ng buwan o walang sinag ng liwanag ng araw para wala siyang anino. At kung wala nga paintulot, mangangahas kang kukuha dyan, kahit walang sinag ng buwan o sinag ng araw, sasawi ka dyan. Ngayon, sa 10 oras ng gabi, pag gabi na, siyempre madilim dyan, lalo't walang sinag ng buwan, kailangan daw mayroon kayong dalang ano dyan, yung ilaw na nakalagay sa ulo dito. Parang kagaya ng ginagamit ng minero. Yan. Kung saan kayo nakabungad, lahat kayo nandyan lang. Para yung ilaw ninyo nakatutok sa puno, yung magiging landong ng puno nandun sa likod ng puno. Hindi kayo tatamaan ng landong. At pag may inutosang isa na para umakyat, kumuha, may magsisipat sa kanya ng flashlight. O, sisipatin siya, lilentehan siya para makakuha siya. Dahil yung lente ng flashlight, nakatingala, hindi naman, walang landong yun, nakatingala eh. Ang delikado ng landong yung manggagaling sa taas, pababa. Ganyan daw pagkuha niyan, hindi basta-basta. Kaya yung mga ibang nangangahas, nasasawi talaga. Kaya sabi nga, hindi basta-basta yan. Lalo't bagito kayo. Kaya nga sabi nung amain nung ano ko, bayaw ko, kung meron kayong mga grupo, huwag kayo basta-basta mangangahas dyan na gagawin nyo ng parang katuwaan, pupunta kayo, kukuha kayo dyan. Hindi ganon. Dahil yan, unang punta nyo dyan, hindi kayo agad kukuha ng sanga o ng kanyang kahoy. Magpapaalam muna kayo. Hihingi kayo ng paintulot. Tapos, mangangako kayo kung kailan kayo babalik. O alam mo, sinabi nyo, sa gantong buwan po, babalik kami. Sana pahintulutan nyo na makakuha kami. Ganon, hindi yung pagdating mo ron ng Timano, unang araw mo pa lang eh. May ano nga doon, nagmayabang nga eh. Sinabihan na raw nila, huwag kang pumasok basta-basta dyan, matasawi ka dyan. Eh, kung may taglay siya, kala niya, sapat na. Nasawi. Nakakit siya sa puno, nakakuha siya ng sanga, pero hindi na siya nakaalis. O, kasi, nung timing na kumukuha na siya nung sanga, biglang nahawi yung ulap, dumitaw yung sinag ng buwan, nalukuban siya nung nalukuban siya ng buong ng puno. Yun, nakababa naman siya, nakakuha nga siya eh, pero hindi na siya nakaalis. Kasi yan daw, pagka natamaan ka ng sinag ng niyan, natamaan ka raw ng landong niya, nalukob ka ng landong, aantukin ka. Parang gusto mong mahiga, papahinga ka dyan. Oo. Yung higa mo, yung pahinga mo dyan, tuloy na yun. Yun na, ang mitya ng yung kamatayan. Kasi kahit gustuhin mo raw umalis, hanggat nandun ka sa vicinity area ng puno, hindi ka na makakaalis. 100 meter nga ang distansya niyan eh. Yung vicinity area niyan eh. Kagaya nung kinukwento nung napanood namin, 100 metro pa layo nila sa puno, naramdaman na nila yung aura na parang hinihigop yung kanilang lakas. Oh. Kaya hanggat nandun ka sa vicinity area ng puno, hindi ka makakaalis. Eh pag inaantok ka na, siyempre may mga kasama ka, aalis ka ba mag-isa? Siyempre habang kumukuha pa yung mga kasama mo, mag-aantay ka ron. Oh, habang nag-aantay ka, antukin ka. Ganon, inuwi nga daw yung bangkay eh. Walang buhay, inuwi yun eh. Kasi
Kasi hindi naman nila pwedeng iwanan yun doon. Kaya yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil sa mga napapanood natin. Yung mga pinapakita ng ating mga kapwa na sinukuan, hindi po yan tunay. Oo. Pero may berto din yan. Kasi nga, kumbaga, may krus may krus yung kahoy At yun ang palatandaan ng sinukuan Pero may nagsasabi, bangkal daw yan, bangkal. Sabi nga ng iba nagko-comment pinanggagatong lang namin yan. Isipin mo yun. Sabi nung mga iba nag-comment, kaya ba sinukuan? Hindi namin alam, pero pinanggagatong lang namin yan. Isipin mo yun. Kung yun ba may bertut, pwede mo igatong. Kaya nga sabi nung amain nung bayaw ko, hindi tunay yung mga nagpapakita ng ganyan. Sabi nga niya ako, original yung mga puno, yung mga kahoy ko na sinukuan, pero hindi ko pinagmamayabang. At hindi yan basta-basta ipinamimigay. Oo, hindi raw basta-basta yan ipinamimigay. Lalong hindi pwedeng ibebenta-benta mo lang. Kukuha ka lang niya para ibenta, gawin mong hanap buhay. Pagkaya pinahintulutan ka, ginawa mong hanap buhay, binenta-benta mo, baka pagbalik mo ron, di ka na makaalis. Tatanggap ka na ng parusa Bakit? Ginamit mo siya hindi maganda Iba layunin mo At ang mga nagpupunta raw doon, ang layunin talaga, makatulong. Ginagamit, ang karamihan daw doon, yung mga manggagamot, ginagawang pangontra, panaming, sa mga ginagamot nila. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol, dahil nga doon sa mga napapanood natin. Ang advice natin, lalo doon sa mga naghahangad, huwag kayong basta-basta maghahangad. Kung meron kayong mga kakilala at nakakaalam ng tunay na puno na yan, at sila'y nakaranas na makakuha niyan, alamin niyo muna yung buong detalye kung paano. At kung pahintulutan kayo, pwede. Ayun ba yung nga matagal mong gagamot Hindi nga siya basta-basta nangangahas doon dahil sinabi nung amain niya, hindi mo pa kaya, huwag kang mangangahas. Maliban na kung kasama siya, kung kasama mo ko, sabi sa kanya. Yun, naturuan manggamot yun, pero ni minsan, hindi pa siya nakapunta sa puno ng sinukuan. Ang magandang kuha daw talaga niyan, yung mahal na araw Ay, tol. Tapos, pagka mas the best daw niyan yung kabilugan ng buwan. Oo. Mas malakas daw yun. Pero mas delikado. Bakit? May landong At ang kumukuha lang daw niya ng kabilugan ng buwan, yung talagang may kakayahan na hindi kayang pasukuin ng puno. Oo. At kung kilala na ng puno. Oo. Ang mga nakakapasok lang daw talaga dyan, kahit may landong, kilala na ng puno. Kumbaga, kaalyado na. Yan ang mga nakakapasok dyan, kahit may landong. Kagaya nung amain nung bayaw ko, sabi niya, ako, sikat man ng araw yan, o sikat ng buwan, kaya kong pasukin yung puno. Na hindi ako Kaya sinasabi daw niya, sa mga kasama niya, huwag niyo akong gagayahin. Hindi ko mo kasama ko kayo at may pahintulot na kayo, gagayahin niyo ako. Dahil sabi niya, kung wala kayong mataas na kaalaman at kakayahan, wag. Kasi susubukin ka rin ng puno susubukin yung kakayahan mo. Ay paano kung daig ka niya, hindi ka na nakalis. Di ba? Yun mga idol, ganoon. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin, binabahagi ko lang din naman sa inyo yung mga natutunan ko doon sa amain nung bayaw ko. Dahil yung bayaw ko manggagamot Pero pareho na silang wala ngayon. Sumakabilang buhay na. Siyempre, sabi nga, kahit ano pang taglay mo, tao ka, mamamatay ka pag dumating yung takdang panahon. Ayun nga yung amain niya tad-tad na nga ng, kumbaga, agimat at anting-anting dumating yung takdang panahon, binawi na yung buhay niya.
wala ka na magagawa. Kasi lahat naman tayo patungo dyan eh. Kaya nga huwag mong panghawakan kung ano meron ka. Dahil pag binawi ng itaas yan, wala ka na magagawa. Hindi maililigtas ng kung ano man ang taglay mo yung buhay mo. Kukunin na niya eh. Babawiin na niya eh. Ganun lang. So, habang di pa niya binabawi yung buhay mo, mapapakinabangan mo lahat ng kakayahan mo. Huwag mo lang gagamitin sa masama. Di ba? Kaya yung bayaw ko na yun, at saka yung amain niya, wala na. Hindi ko nga malaman kung saan napunta yung sinukuha ng bayaw ko. Inaadbor ko nga sa kanya yun eh. Pero ang alam ko yata, binigay niya rin sa apo niya eh. Oo, doon sa apo niya ang may hawak. At yung kinukuha na yun, kaya ako naniniwalang malakas ang bertod. Nasubukan ko yun. Oo. Kapag bit-bit mo yun, ano man demonyo, walang pwedeng humarang sa'yo, walang pwedeng umano. Ibang klase yun. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, 2 anino eh. Kaya nga nung testingin namin yung anino nun, sabi ko sa bayaw ko, baka mamaya, hindi tayo makaano yan. Delikado anino yan, di ba? Sabi niya, hindi na ito nakakabit sa puno. Ginagamit na ito sa panggagamot. Yung anino daw nun, magagamit sa panggagamot. Panba, may ginagamot. Anuhan mo ng anino nun? Pasadahan mo siya ng anino. Lahat ng umaalin ng demonyo doon sa ginagamot. Tiwas yun. Oo. May power yung anino nun. Lahat ng mga masamang ano. Kaya nga yung pag bit-bit mo yun, may anino, ano ba? Maliwanag ang buwan, bit-bit mo siya sa gabi. Pasan-pasan mo sa balikat mo, ano rito. Aba nakapasan sa iyo yun, may anino yun eh. Kaya walang makakalapit sa iyo, maski sino. Di ba? Tama? Yan mga idol, salamat ng marami at sa maikling sandali ng ating kwentuhan, sinamahan nyo ako. Binahagi ko lang naman sa inyo yung aking konting nalalaman tungkol dyan sa kahoy na sinukuan. Yung mga naglilitawang sinukuan ngayon, mga idol, peke yan, hindi yan tunay. Kasi, may krus nga yan. Oo. Kaya ngayon ang ginagawa nila parang pinangahawakan nila dahil may krus eh. Oo, may krus yung sinukuan eh. Sa gitnang-gitna ng kahoy niya yan. Pero nga, hindi nga natin alam yung sinasabi nila na yun na sabi nga, bangkal daw eh, puno ng bangkal. Dati na, baka sa jable yun. O, kasi siyempre, kung ang tunay na sinukuhan, lalang ng Diyos, siyempre, ang jable, marunong din lumalang. Di ba? Ay, kita mo nga, kahit saan daw nakukuha, sa mga tabing ilog, sa mga masusukal na lugar. Tapos, maraming katabing halaman. Ang tunay na sinukuhan, walang nabubuhay na katabing halaman. O, wala. Nalalanta, namamatay. Lahat nga na may buhay na natitigok dun eh. Ultimo ikaw tao eh. Yung kaya nga may mga kalansay ng hayop eh. Walang nabubuhay eh. O, namamatay eh. Basta't tinamaan ng anino niya eh. Nasakop ng anino niya eh. O, di ba? Yung mga peking napapanood natin na sinukuan ko no eh. Ang daming halaman sa tabi, may mga damo pa. Pero, true to life, di pa ako nakakita niyang puno na yan. Sabi lang, ayaw lang sa kwento. Dahil yung nagkukwento dyan, sila ang tunay na nakasaksi sa tunay na puno ng sinukuan. Hindi naman nila ikukwento yung kung hindi totoo eh. At saka, yung napanood ko rin ng mga nakaraan na nagkwento niyan, na mapanganib, naniwala ako sa kwento niya. Noong nakaraan lang niya kinuwento, napanood ko yun eh. Kaya biglang naalala ko yung kinuwento ng amain ng bayaw ko. Hindi sila nagkakalayo. O yung sabi nga nung nagkukwento, may kasama daw sila na nalaglag. Ibig sabihin na nalaglag, yung taglayman, may taglayman yun na walang bisa. Oo, nadaig. Yun ibig sabihin nung na nadaig. Pero hindi naman siya namatay. Kumbaga, siyempre magkakasama sila, baka hiniling na rin na pero nalaglag yun.
Ganun. Kaya ako naniwala doon sa nagkukwento nila na napanood ko. Kaya shoutout sa iyo ha. Hindi ko na babanggitin lang yung pangalan. Para naman sa yung kapakanan. Pero napanood ko yung video mo. Naniwala ako sa video mo na talagang mahirap kumuha niyan. Pero doon sa ibang napapanood kong video na para lang kumuha ng ano sa tabi-tabi, hindi ko pinaniwalaan yun. Kasi yung tunay na sinukuhan ayon doon sa ano walang nabubuhay na katabing halaman, malinis, walang hindi masukal. Yung pinagkukunan nila masukal Kaya hindi ako niniwala doon. Tsaka yung sistema ng puno, parang hindi naman puno parang ano lang Kaya sabi nga ng iba halamang baging daw sinukuang baging. O paano Salamat na marami. Sinamahan niyo ako sa maikling kwentuhan. At ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. At sana nakapulot kayo ng konting idea sa ikinwento ko. Kung gusto niyo mapatunayan, kung tunay yung sinukuha na yan, binigyan ko na kayo ng clue. Yung anino. Tingnan niyo yung anino. Kung nagdodoble. Ito, yung unang anino niyan, hawak ng kahoy, kasama pati kamay mo, doon sa unang anino. Yung pangalawang anino, wala na pati kamay mo. Kahoy na lang siya. Na yan. Para malaman nyo kung tunay yung inyong pinangahawakan. Dahil ako, nakasaksi na ako niyan, dahil sa bayaw ko, tunay na sinukuha yun. At yun, talaga nanggaling sa pinaka-puno ng original na sinukuan. At saka yung original na sinukuan, yung pinakasanga niya, yung walang gitla Yung mga pinapakita, di ba? Lalo yung mga binibenta sa mga Shopee, sa mga may gitla, ganun Parang may gitla sa gitna. Sa bayaw ko wala, bilog lang diretso. Yun, pero may cross. Paano hanggang sa muli. Kung meron kayong comment, lagyan nyo lang dyan para matalakay din natin. Ito pong muli, inyong lingkod, Boyet. Paalam!